Sa Naga, Camarines Sur, mahigit 12 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Enteng. May isang sanggol pang nasawi matapos malunod sa baha. Alamin natin ang latest sa live na pagtutok ni James Agustin. James. Vicky, hindi lamang mga bahay ang nalubog sa baha dito sa Naga, Camarines Sur. Naapektuhan maging yung sektor ng agrikultura, ekta-ektaryang mga sakahan, yung lubog sa tubig kabilang na itong sakahan na nasa likuran ko ngayon. May ibang mga tanim dito na aanihin pa man din sa susunod na linggo. Pagdating ko sa trabaho, sa akin na yan. Pag alis ko, bago inaalis ako, karga ko pa sa labas, bago ko papasok dito, bago ko naalis. Paano makakalimutan? Lubos ang pagdadalamhati ni Oliver sa pagkasawi ng kanyang magsasyam na buwang gulang na sanggol na si Fiona sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Hindi raw namalaya ng mag-asawa na mula sa kama, nahulog sa abot binting taas ng baha ang kanilang anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Calawag. Pakahulog niya, hindi kami na una gising lamang mag-iyak niya, hindi kami nagising. Yung bigla lang talaga. Iwan ko ba kung bakit nagkaganon. Isinugod pa sa ospital si Fiona pero diniklarang dead on arrival. Isa si Fiona sa dalawang nasawi dulot ng malawakang pagbaha sa Naga City na nasa state of calamity ngayon. Hanggang kanina 3 barangay pa ang baha. Sa Barangay Triangulo, abot binti ang taas ng tubig na sinusuong ng mga residente. Umabot daw ang baha hanggang bewang sa kasagsagan ng buhos ng ulan. Hirap kasi hindi ka makalabas kasi tulad ng pagkatrabaho. Hindi ka talaga makalabas kasi sobrang mandumi pa ng tubig. Sobrang hirap po. Mapagal po talaga, lalo na po sa party ko. Maano pa ako, may masakayan, paigdi po ako nag-work. Nananatili naman sa evacuation center ang ilang residente na lumikas. Nabigyan na sila ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Magbibigay din daw ng tulong sa iba pang residente na naapektuhan ng pagbaha. Una yung mga nasa evacuation centers, yung mga nag-evacuate sa kapitbahay, sa mga paryente nila, hindi pa po yun na-assist lahat. Bukod sa mga nalubog na bahay, napuruhan din ang ekta-ektaryang sakahan. Sa paunang taya, umabot sa 12.3 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinaka-apektado ang mga tanim na mais. Wala pang isang buwan na itinanim yung mga binhi ng palay sa sakahan na ito, pero dahil nalubog ito sa baha, nakapanlulumong pagmasdan na wala na mapapakinabangan ang ating mga magsasaka. Ang 5 ektaryang taniman ng palay ni Aling Trinidad, lubog sa tubig. Malaking panghihinayang, lalo pat aanihin ang iba sa susunod na linggo. Napakalaking kahirapan dahil ipigtanim ko dyan. Inutang ko din dahil yung una nasira din. Sabi ko ngayon sana magbabawi ako. Nakita ko naman yung tubo ng palay maganda. Hindi ko naman inaasahan hanggang mangyayari ang ganyan. Ayon sa City Agriculture Office, makakatanggap ng tulong ang mahigit 180 magsasaka na naapektuhan ng pagbaha. Since nag-declare naman ng state of calamity, meron tayong support in terms of inputs na maibibigay doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Yung quick response fund, we are looking at providing fertilizers sa ating mga magsasaka. Yung seeds naman kasi subsidized mainly for rice. Sa maghapon ay makulimlim yung panahon dito sa Naga City na kung minsan ay mayroong mahinang pag-ulan. Yung manilitas mula rito sa Camarines Sur, balik sa iyo Vicky. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.